Ang pangalan ko ay Aliyah Reyes. 35 taong gulang ako at isa akong corporate event planner sa Makati, Pilipinas. At kailangan kong sabihin sa inyo ang tungkol sa araw na dapat ay ang pinakamaligayang araw ng buhay ko. Ang araw na pinakasalan ko ang lalaking akala ko ay mahal ko. Ang lalaking akala ko ay mahal din ako. Ngunit sa halip, naging araw ito kung saan pinanood ko ang aking bagong kasal na asawa na tangkain akong patayin sa aming sariling kasalan. Sa aming kasal, nakita ko ang asawa ko na may inilalagay sa champagne ko nang walang nakakakita. Ipinagpalit ko ang aming mga baso. Nang itaas niya ang toast at inumin, ngumiti ako at bumulong ng mga salita na nagpatigil sa kanya sa takot. Ang nadiskubre ko noong gabing iyon ay maglalantad ng isang plano na napakasama, napakakalkulado, napakalamig, na kahit ngayon, 2 taon na ang lumipas, nagigising pa rin ako sa kalagitnaan ng gabi na mabilis ang tibok ng puso ko. Naaalala ko ang sandali na napagtanto kong ang lalaking nakatayo sa tabi ko na nakasuot ng tuksedo, ang lalaking nangakong mamahalin at pahahalagahan ako hanggang sa kamatayan, ay nagpasya na kung kailan mangyayari ang kamatayan na iyon. At pinlano niya ito hanggang sa minuto. Bago ko ipagpatuloy ang kwentong ito, kailangan kong gawin ninyo ang isang bagay para sa akin. Pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito. At seryoso ako dito. Mag-comment sa ibaba kung saan kayo nanonood dahil kailangan kong malaman na hindi ako nag-iisa dito. Kailangan kong malaman na may iba pang tao diyan na nakakaintindi kung ano ang pakiramdam na masira ang buong realidad mo sa isang sandali. Dahil ang nangyari pagkatapos ay nagpabago sa lahat ng akala kong alam ko tungkol sa pag-ibig, tungkol sa tiwala, tungkol sa lalaking ginugol ko ng 4 na taon ng aking buhay. Ibalik ko kayo sa simula dahil kailangan ninyong maintindihan kung sino ako bago ang araw na iyon. Nakilala ko si Derek Thompson. 4 na taon bago ang aming kasal. Ako ay 31. 41 ko. Siya ay 33. At nagkakilala kami sa isang charity gala na pinlano ko para sa isang malaking tech company sa Makati. Naroon siya bilang kinatawan ng kanyang insurance firm. Mukhang matikas sa kanyang navy suit at mayroon siyang ngiti na nagpapaliwanag sa silid. Nag-usap kami ng ilang oras noong gabing iyon. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang trabaho bilang insurance broker, tungkol sa kanyang pangarap na magsimula ng sarili niyang ahensya balang araw, tungkol sa kung paano siya lumaki sa Cebu at lumipat sa Makati para sa mas magandang oportunidad. Mukha siyang ambisyoso, determinado, mabait. Nagtanong siya tungkol sa aking trabaho. Talagang nakinig nang magsalita ako tungkol sa mga hamon ng pagpaplano ng mga kaganapan. Naaalala ang mga detalye. Mula sa aming mga pag-uusap, mukha siyang perpekto. Nag-date kami ng 2 taon bago siya nag-propose. At pinag-uusapan ko ang tungkol sa isang tunay na panliligaw. Alam mo, mga dinner date kung saan kami talagang nag-uusap, mga weekend trip sa Tagaytay, pagpapakilala sa mga pamilya ng bawat isa. Mukhang kaibig-ibig ang kanyang mga magulang. Niyakap ako ng kanyang ina sa unang pagkakataon na nagkakilala kami. At sinabi niyang napakasaya niya na nakahanap si Derek ng isang taong nagpapangiti sa kanya ng ganoon. Minahal siya ng mga magulang ko. Ang tatay ko, na ang pinaka-skeptical na lalaking kilala ko, ay talagang hinila ako sa tabi. Pagkatapos ng unang hapunan ng pamilya at sinabi, Aliyah, sa tingin ko ito ay isang magandang asawa. Ang nakababata kong kapatid, si Jerome, na kinaiinisan ang bawat lalaking na date ko, ay inimbitahan pa si Derek na maglaro ng basketball kasama ang kanyang mga kaibigan. Minahal si Derek ng lahat. Minahal ko si Derek, o sa tingin ko minahal ko kung sino si Derek. Nag-propose siya sa isang dalampasigan sa Palawan, sa isang weekend getaway. Lumuhod siya sa paglubog ng araw na may isang magandang vintage ring na sinabi niyang pagmamay-ari ng kanyang lola. Sinabi ko ang oo, nang hindi man lang nag-iisip. Napakasaya ko. Napakatanga. Bulag na masaya. Nagtakda kami ng petsa. 2 buwan. Pagkatapos dahil gusto ko ng oras para planuhin ang perpektong kasal.
At bilang event planner, mayroon akong napaka-partikular na ideya kung ano ang ibig sabihin ng perpekto. Ginugol ko ang 18 buwan na iyon sa pagdidisenyo ng bawat detalye. Ang venue, itong napakagandang makasaysayang mansyon na may mga hardin na parang kinuha sa isang fairy tale. Ang mga bulaklak, puting rosas at peonies, libo-libo sa mga ito. Ang pagkain ay isang 5-course meal mula sa pinakamahusay na caterer sa Makati. Ang damit. Diyos ko, ang aking damit. Ginugol ko ng 6 na buwan sa paghahanap ng perpektong damit. Vera Wang, na fitted lace na may cathedral train na kailangan ng 3 tao upang hawakan. Mukha akong prinsesa. Pakiramdam ko ay prinsesa ako. Wala akong ideya na pinaplano ko pala ang sarili kong libing. Ang umaga ng kasal, nagising ako ng 5 a.m. sa bridal suite sa venue. Naroon na ang aking mga abay. Ang aking matalik na kaibigan na si Jasmine, ang aking pinsan na si Tiana, ang aking kasama sa kolehiyo na si Lauren. Uminom kami ng mimosa at nag-makeup at buhok. Ginugol ng hairstylist ng 2 oras ang aking abdo. Hinabi ang mga maliliit na puting bulaklak na tumutugma sa aking buke. Ginawa ng makeup artist na maging flawless ang balat ko. At naaalala ko ang pagtingin ko sa sarili ko sa salamin. Na nakasuot ng robe na tapos na ang buhok at perpekto ang makeup at iniisip. Ito na. Ito na ang sandali na pinangunahan ng lahat sa buhay ko. Ako ay nagliliwanag. Ako ay napaka-inosente. Ang seremonya ay 4:00 ng hapon. Naglakad ako sa pasilyo na hawak ang braso ng aking ama at si Derek ay nakatayo sa altar na umiiyak. Talagang umiiyak ng luha ng kagalakan. Oh, sa tingin ko iyon ang mga iyon. Ngayon alam ko na malamang na luha ng pagkakasala o marahil ay luha lamang mula sa isang pagganap na karapat-dapat sa Oscar. Ang seremonya ay maganda, perpekto, kahit na binigkas namin ang aming mga panata. Ang mga tradisyonal, ang mga kung saan nangako siyang mamahalin. At igagalang ako sa sakit at sa kalusugan, sa hirap at ginhawa, hanggang kamatayan ay maghihiwalay sa atin. Tumingin siya sa aking mga mata nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Hindi man lang nanginig ang boses niya. Nagtataka ako ngayon kung iniisip niya ang maliit na vial sa kanyang bulsa sa buong oras. Kung binibilang na niya ang mga oras hanggang sa ako ay patay na at siya ay malaya na. Nagsimula ang reception ng 10 p.m. cocktail hour sa hardin. Habang iniaayos ng staff ang espasyo ng seremonya upang maging dining room, ako ay lumulutang sa hangin, bumabati sa mga bisita, kumukuha ng milyon-milyong litrato kasama ang pamilya at mga kaibigan. Patuloy na sinasabi ng lahat kung gaano ako kaganda, kung gaano perpekto ang lahat, kung gaano kami kaswerte ni Derek na natagpuan ng isa't isa. Naniwala ako sa kanila. Tulungan ako ng Diyos. Naniwala ako sa bawat salita. Ginawa namin ang aming grand entrance sa reception ng 7 p.m. First dance sa Atlas ni Etta James. Niyakap ako ni Derek at bumulong sa aking tainga na mahal niya ako higit sa lahat sa mundo. Naaalala ko na iniisip ko sa sandaling iyon na ako ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Inihain ang hapunan, pinuri ng mga tao ang pagkain. Lahat ay nangyayari ayon sa plano. Ang aking plano. Ang plano na ginugol ko ng 18 buwan sa pagperpekto. Ngunit may sariling plano si Derek. At ang kanya ay nagsimula na ng ilang buwan nang hindi ko nalalaman ang anumang bagay tungkol dito. Mga 8:30 p.m. nang mangyari ito. Tapos na kami sa hapunan at malapit na ang oras para sa mga toast. Sa timeline ng kasal na ginawa ko, ang mga toast ay nakatakda ng 8:45 p.m. Ang aking maid of honor. Si Jasmine, ang mauuna. Pagkatapos ang best man ni Derek. Si Cameron, pagkatapos, si Derek mismo, ay magbibigay ng toast upang pasalamatan ang lahat sa pagpunta. Ipinilit ko na magkaroon ng premium champagne para sa mga toast, view clicot, mamahaling bagay, ang magandang bagay. Ang staff ng catering ay naglagay ng isang espesyal na mesa malapit sa head table
na may mga champagne flute na nakahanda na at nakaayos sa mga silver tray. Ang baso ko at ang baso ni Derek ay nasa gitna, bahagyang mas malaki kaysa sa iba, na may aming mga pangalan sa maliliit na gintong placard sa ilalim ng mga ito. Umalis ako sa head table bago magsimula ang mga toast. Kailangan kong mag-touch up ng lipstick at gusto ng isa sa aking mga abay na ayusin ang isang maluwag na pin sa aking buhok. Nagpunta ako sa bridal suite, sa labas lamang ng main reception hall. Ito ay marahil isang 3 minutong lakad. Sumama sa akin si Jasmine at nagtawanan kami tungkol sa isang bagay na sinabi ng isa sa mga bisita habang kumakain. Kami ay nasa bridal suite ng mga 5 minuto lang. Inayos ko ang aking lipstick, inayos ang aking buhok, huminga ng ilang malalim dahil nagsisimula na akong maramdaman ang bigat ng lahat ng emosyon at atensyon at ang buong laki ng araw. Niyakap ako ni Jasmine at sinabi, "Girl, nagawa mo, napangasawa mo ang isang mabuting lalaki." At nagkaroon ng kasal ng siglo. Niyakap ko rin siya at sinabi, "Alam ko, napakasaya ko na halos maiyak ako." Naglakad kami pabalik sa reception hall ng magkasama. Ngunit nahinto si Jasmine ng isang taong nagtatanong tungkol sa lokasyon ng banyo. Nagpatuloy ako sa paglalakad, papunta sa head table. At doon ko siya nakita, si Derek. Nakatayo sa champagne table. Mag-isa. Ganap na mag-isa. Nakakaiba. Dahil may 150 tao sa kasalang ito at palaging may malapit. Ngunit sa sandaling iyon, pinaggulo ng photographer ang mga tao sa labas para sa ilang group shots. At ang DJ ay nagpapahinga. At ang staff ng catering ay nasa kusina na naghahanda ng dessert. Si Derek ay nakatayo sa champagne table na mag-isa at may hawak siyang maliit sa kanyang kamay. Isang bagay na napakaliit. Isang maliit na glass vial. Marahil kasing laki ng aking hinlalaki. Huminto ako sa paglalakad. Maaaring 20 talampakan ang layo ko. Bahagyang nakatago sa likod ng isa sa matataas na floral arrangements na inilagay namin sa paligid ng silid. Hindi niya ako nakita. Ganap siyang nakatuon sa ginagawa niya. Pinanood ko siyang lumingon sa paligid ng nerbiyoso. Tinitiyak na walang nanonood. Pagkatapos ay tinanggal niya ang takip ng maliit na vial na iyon. Yumuko sa champagne table. At napakadelikado. Napakaingat. Ibinuhos ang nilalaman sa isang partikular na baso. Ang baso ko. Ang isa na may pangalan ko sa maliit na gintong placard. Inalog niya ang vial upang makuha ang bawat huling patak. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa bulsa. Pinantay ang kanyang tuxedo jacket at lumayo mula sa mesa na may ekspresyon sa kanyang mukha na hindi ko pa nakita dati. Kasiyahan. Malamig. Kalkuladong kasiyahan. Hindi maproseso ng aking utak ang nakikita ko. Ito ang aking asawa. Kasal kami sa loob ng 4 at kalahating oras. Nagsayaw na kami ng magkasama, kumain ng magkasama. Ngumiti para sa libu-libong litrato ng magkasama. At ano? May inilalagay sa inumin ko? Bakit niya gagawin iyon? Ano ang nasa vial na iyon? Ang una kong naisip, nahihiya akong aminin, ay hindi na sinubukan niya akong saktan? Ang una kong naisip, ay baka ito ay isang uri ng sorpresa. Baka ito ay isang uri ng pampatamis o pampalasa. Isang bagay na magpap-special sa aking champagne para sa toast. Baka rose water o vanilla extract o isang bagay na romantikong ganoon. Ngunit kahit na sinisikap kong bigyan ng katwiran ito, sinisikap na gawing may kabuluhan, bawat instinct sa aking katawan ay sumisigaw sa akin na mayroong napakaling mali. Dahil heto ang bagay. Kung ito ay isang bagay na inosente, isang bagay na matamis at romantiko, bakit siya lumingon sa paligid upang tiyakin na walang nanonood? Bakit siya mukhang nerbiyoso? Bakit niya itinago agad ang vial pagkatapos? Bakit hindi niya lang sinabi sa akin? Naging magkasama kami ng 4 na taon. Kung gusto niyang gumawa ng isang espesyal na bagay sa aking champagne, sinabi na niya sa akin, ginawa itong bahagi ng sandali, hindi nagtago sa likod ko. Na parang ginagawa niya ang isang bagay na ayaw niyang makita ng sinuman. Mabilis ang tibok ng puso ko na naririnig ko ito sa aking mga tainga. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Naramdaman ko ang lamig sa buong katawan ko sa kabila ng init ng Hunyo
at ng silid na puno ng tao. Bawat instinct ng pagpapanatili ng sarili na mayroon ako ay umandar ng sabay-sabay, sumisigaw sa akin na huwag inumin ang anumang nasa basong iyon. Ngunit hindi ko pa rin maintindihan kung bakit. Hindi ko pa rin maintindihan ang posibilidad na si Derek, ang aking Derek, ang lalaking umiyak, nang maglakad ako sa pasilyo. Ang lalaking nangako na pahahalagahan ako magpakailanman, ay talagang gustong saktan ako. Hindi ito makatarungan. Walang makatarungan, ngunit alam ko sa kaibuturan ng aking puso, sa primitive na bahagi ng utak na nagpapanatili sa mga tao na buhay sa loob ng libu-libong taon, na hindi ako maaaring uminom mula sa basong iyon. Nagpasya ako sa split second na iyon. Naglakad ako patungo sa mesa. Pinilit ang aking mukha na ngumiti. Pinilit ang aking mga kamay na huminto sa panginginig. Si Derek ay nakatayo ng ilang talampakan ang layo ngayon. Nakikipag-usap sa kanyang best man, si Cameron. Naglakad ako sa likuran niya. At niyakap ang kanyang baywang. Idinidikit ang aking pisngi sa kanyang likod, na parang nagmamahal lang ako. Na parang isa lang akong masayang nobya, na nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang bagong asawa. Hoy, gwapo! Sabi ko, pinananatiling magaan, at matamis ang aking boses. Halos oras na para sa mga toast. Bahagyang tumalon siya nang hawakan ko siya, pagkatapos ay nag-relax. Hoy, baby! Sabi niya, lumingon upang halikan ang aking noo. Oo, malapit na. Handa ka na? Ngumiti ako sa kanya. At sumusumpa ako sa Diyos. Pakiramdam ko ay bibiyak ang aking mukha sa pagsisikap na panatilihin ang ngiting iyon. Napakasaya, sabi ko. Kukunin ko lang ang ating champagne. Lumingon ako sa mesa. Kinuha ang 2 baso namin. Ang kanya sa kaliwang kamay ko. Ang akin sa kanan. Ibinigay ko sa kanya ang dati kong baso, ang may pangalan ko, ang pinasukan niya ng lason. Heto ka. Honey. Sabi ko. Idiniin ito sa kanyang kamay. Pagkatapos ay pinalitan ko ang mga placard habang nakatuon ang atensyon niya sa baso. Inililipat ang mga ito upang bumalik sa kanilang tamang posisyon. Pinanatili ko para sa sarili ko ang dati niyang baso. Hindi niya napansin. Masyado siyang abala sa pagtingin sa baso sa kanyang kamay. At nakita ko ang isang bagay na kumikislap sa kanyang mukha, pagkalito, pagkabahala. Hindi ko masabi, ngunit wala siyang sinabi. Hawak lang niya ang baso, at tiningnan ako na may kakaibang ekspresyon na hindi ko mabasa. Nagsimula nang magtipon ang mga tao para sa mga toast. Ang aking maid of honor, si Jasmine, ang nauna, nagbigay ng isang magandang talumpati tungkol sa aming pagkakaibigan. At kung gaano siya kasaya, na makita akong ikasal sa isang taong mahal na mahal ako. Si Cameron, ang best man ni Derek, ang sumunod, nagkukuwento ng mga nakakatawang kwento tungkol sa kanilang mga araw sa kolehiyo at pinatawa ang lahat. Sa buong oras ay nakatayo ako doon, nahawak ang aking champagne glass, ang ligtas na isa, ang isa na orihinal na kay Derek, at pinapanood ko siyang hawak ang kanya. Ang nalason. Ang nalason ko, ang isa na inilaan, upang patayin ako. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa stem ng aking baso. Napumuti ang aking mga buko. Nakangiti ako, ngunit hindi ko maramdaman ang aking mukha. Pakiramdam ko ay lumulutang ako sa labas ng aking katawan. Pinapanood ang eksenang ito na nagaganap na parang pelikula. Pagkatapos ay turn na ni Derek upang magbigay ng kanyang toast. Lumakad siya pasulong. Itinaas ang kanyang baso. At nagsimulang magsalita. Gusto kong pasalamatan ang lahat sa pagiging narito ngayon upang magdiwang kasama ko. At ng aking magandang asawa, sabi niya. At ang kanyang boses ay matatag at mainit at puno ng pagmamahal. O pekeng pagmamahal. Kasinungalingan. Lahat ng kasinungalingan. Aliyah, ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Matalino ka. May talento. Napakaganda. At sa paano man, pumayag kang pakasalan ako. Nagtawanan ang lahat. Gusto kong sumuka. Nangako akong mamahalin ka, susuportahan ka, at pahahalagahan ka sa bawat araw sa nalalabi naming buhay. Sa aking asawa, itinaas niya ang kanyang baso. Itinaas ng lahat ang kanila.
Itinaas ko ang akin. Ngunit ang aking braso ay parang may bigat na 1,000 pounds. Sa masayang mag-asawa. Sigaw ng lahat. At pagkatapos ay uminom ang lahat. Uminom si Derek, malalim siyang uminom mula sa kanyang champagne glass, halos ubusin ito sa isang lunok. Ako naman ay kumuha ng napakaliit na lagok mula sa akin. Halos hindi ko ipinadampi ang champagne sa aking mga labi. Pinapanood ko ang mukha ni Derek sa ibabaw ng aking baso. Nagmamasid at naghihintay. Para saan? Hindi ko alam. Ngunit mayroong anumang bagay, isang uri ng kumpirmasyon na ang nakita ko ay totoo at hindi lamang guni-guni ng aking imahinasyon. Sa loob ng ilang segundo, walang nangyari. Ibinaba ni Derek ang kanyang baso at ngumiti sa mga tao. Nagsimulang pumalakpak at magsaya ang mga tao. Pagkatapos ay nakita ko ito. Ang ngiti ay nag-alinlangan sandali lang. Nagkunot ang kanyang kilay na parang nalilito. Ilang beses siyang kumurap ng mabilis na parang sinusubukan niyang linawin ang kanyang paningin. Lumapit ako sa kanya, sa tabi mismo niya, sapat na malapit upang walang ibang makarinig. Yumuko ako na parang hahalikan ng kanyang pisngi, na parang isa lang akong mapagmahal na bagong kasal. Ang aking mga labi ay nasa tabi mismo ng kanyang tainga. Maling baso. Mahal. Bumulong ako. Ininom mo lang ang para sa akin. Umurong ako at tiningnan ang kanyang mukha. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ekspresyon na nakita ko doon. Una, pagkalito, na parang hindi niya naiintindihan ang sinabi ko. Pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata nang maintindihan niya. Pagkatapos ay takot. Puro, lubos na takot. Pumuti ang kanyang mukha. Hindi maputla. Hindi namumula, kundi talagang puti na parang lahat ng dugo ay nawala sa kanyang ulo. Bumuka ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin, ngunit walang lumabas na salita. Tumingin siya sa champagne glass sa kanyang kamay, na parang ahas na kakagatin lang sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata. Nakita ko ang katotohanan ng lahat. Pagkakasala, takot, pagkaunawa. Alam niya na alam ko. At alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Aliyah. Nagawa niyang sabihin. At ang boses niya ay mali, makapal, at bulol. Ano ang ginawa mo? Ngunit hindi niya natapos ang pangungusap. Nagkakabuhol-buhol ang kanyang mga salita sa kanyang bibig. Umindayog siya sa kanyang mga paa. Hinawakan ko ang kanyang braso na parang sinusuportahan siya. Nagpapanggap na nag-aalala ang asawa. Derek! Mahal, ayos ka lang ba? Malakas kong sinabi upang marinig ng mga kalapit na tao. Mukha kang maputla. Sinubukan niyang sumagot, ngunit hindi na niya maibigkas ang mga salita. Malabo ang kanyang mga mata. Pumupula ang kanyang noo. Sa itaas ng kanyang labi, itinaas niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, at gumawa siya ng ganitong tunog. Isang kakilakilabot na tunog ng paghingal, na parang hindi siya makahinga ng maayos. Derek, sabi ko ulit, mas malakas ngayon. Nagsisimula ng mapansin ng mga tao ngayon. Nagsisimula ng lumingon at tumingin. Agad na lumapit ang kanyang ina. Derek, ano ang problema? Tanong niya. Ang kanyang boses ay matalim sa pag-aalala. Sinubukan niyang sagutin siya. Ngunit ang lumabas lamang ay isang magulong halo ng mga tunog. Pagkatapos ay bumagsak ang kanyang mga tuhod. Hindi ako sapat na malakas upang hawakan siya at bumagsak siya sa sahig ng reception hall sa harap ng 150 bisita sa kasal. May sumigaw. Siguro ang kanyang ina. Marahil, isa sa aking mga abay. Lahat ay nangyayari ng napakabilis at dahan-dahan ng sabay-sabay. Nagmamadali ang mga tao, nagkukumpol-kumpol. May sumisigaw na tumawag ng 911. Si Derek ay nasa lupa. May malay ngunit halos hindi na. Ang kanyang katawan ay nanginginig. At nanginginig. Ang kanyang mga mata ay umikot pa itaas. Nabubuo ang bula sa sulok ng kanyang bibig. Nakakatakot. Talagang nakakatakot. At ako ay nakatayo lamang doon na pinapanood itong nangyayari. Alam kong ako ang sanhi nito.
Alam kong anumang inilaan niya para sa akin, siya ang nakukuha sa halip. At ang talagang nakakatakot na bahagi, hindi ako nalungkot tungkol dito. Nakaramdam ako ng katuwiran. Nakaramdam ako ng kapangyarihan. Pakiramdam ko ay kakasagip ko lang ng sarili kong buhay. At kung ibig sabihin niyon, ay panonoorin ko siyang maghirap. Gayon ang mangyari. Kinuha ko ang aking telepono mula sa maliit na nakatagong bulsa sa aking wedding dress. Ang aking mga kamay ay nakakagulat na matatag habang dinadial ko ang 911. 911. Ano ang inyong emergency? Tanong ng operator. Ang aking asawa ay binigyan ng gamot, sabi ko ng malinaw at malakas. Hindi lasing, hindi masama ang pakiramdam. Dinrug. Sinabi ko ito ng partikular. At sadyang dahil gusto kong mailagay ito sa record. Narito kami sa aming kasalan, sa makasaysayang Whitmore Mansion, sa Ayala Avenue. Uminom lamang siya ng isang bagay, at bumagsak. Nagkakaroon siya ng uri ng reaksyon. Mangyaring magpadala kaagad ng mga paramediko. Ibinigay ko sa kanila ang address. Sinagot ang kanilang mga tanong tungkol sa kanyang mga sintomas. Sa buong oras ay nasa sahig si Derek, halos walang malay. Gumagawa ng mga kakilakilabot na tunog ng pagsakal. Sinusubukan siyang tulungan ng kanyang best man, si Cameron. Niluluwagan ang kanyang kurbata. Inililipat siya sa kanyang tagiliran. Umiiyak at sumisigaw ang ina ni Derek sa isang tao na gumawa ng isang bagay. Niyakap ako ng aking ina. Nagtatanong kung ano ang nangyari, ngunit hindi ko siya masagot. Hindi ko maalis ang aking mga mata kay Derek. Dumating ang mga paramedic marahil 8 minuto pagkatapos. Ngunit parang ilang oras. Agad silang pumasok dala ang kanilang kagamitan. Sinimulang suriin ang mga vital signs ni Derek. Nagtanong, ano ang ininom niya? Ano ang kinain niya? Mayroon ba siyang anumang allergy? Anumang kondisyong medikal? Sinagot ko ang aking makakaya. Pagkatapos ay ginawa ko ang isang bagay na matagal ko nang pinaplano. Mula pa nang makita ko siyang ibuhos ang vial na iyon sa aking champagne. Inabot ko ang bulsa ng tuxedo jacket ni Derek habang abala ang lahat sa mga paramedic. Natagpuan ko ang vial. Wala na ito ngayon. Ngunit naroroon. At nakita ko ang ilang residue sa loob. Kinuha ko ito. At itinaas. Sa tingin ko ito ang ginamit niya. Sabi ko sa pulis na dumating kasama ng mga paramedic. Kinuha ng pulis ang vial mula sa akin. Maingat na hawak ito sa mga gilid. Saan mo ito nahanap? Binibini? Tanong niya. Sa bulsa ng jacket ng aking asawa. Sabi ko. Nakita ko siyang nagbuhos ng isang bagay sa aking champagne glass. Bago ang mga toast. Ipinagpalit ko ang aming mga baso. Siya ang uminom mula sa akin. Sa halip, nagbago ang ekspresyon ng opisyal. Naging matalim. Tinawag niya ang kanyang kasamahan. Nagsimula silang magtanong sa akin ng mas detalyadong mga katanungan habang inilalagay ng mga paramedic si Derek sa isang stretcher. Ano ang eksaktong nakita ko? Kailan ko ito nakita? Bakit ko ipinagpalit ang mga baso? Sinabi ko sa kanila ang lahat. Ang boses ko ay nakakagulat na kalmado. Isinasaalang-alang na nakatayo ako doon sa aking wedding dress. Pinapanood ang aking bagong kasal na asawa na inilabas sa isang stretcher na may oxygen mask sa kanyang mukha. Ang reception ay naging ganap na kaguluhan. Umiiyak ang mga bisita. Naguguluhan. Nagtatanong kung ano ang nangyayari. Nagpapanik ang manager ng venue. Pinalibutan ako ng aking mga abay, sinusubukang intindihin. Sumisigaw ang aking ama sa isang tao. Hindi ko masabi kung sino. Sinusundan ng mga magulang ni Derek ang stretcher palabas sa ambulansya. Ang kanyang ina ay humahagulgol. At ako ay nakatayo lamang doon, sa gitna ng lahat. Hawak pa rin ang aking champagne glass. Nakasuot pa rin ang aking perpektong damit. Mukhang prinsesa pa rin. Isang prinsesa na kakatalino lang sa isang pagtatangka ng asasinasyon sa sarili niyang kasal. Tinanong ng pulis kung pupunta ako sa istasyon para magbigay ng pahayag. Sinabi ko ng oo, ngunit kailangan ko munang magpalit ng damit. Bumalik ako sa bridal suite kasama si Jasmine. Tinulungan niya akong hubarin ang verawang gown. Binubuksan ang zipper sa likod. Tinatanggal ang bustle. Tinatanggal ang belo. Nakatayo ako doon na nakasuot ng strapless bra at Spanx. Tinitingnan ang aking sarili sa salamin.
Perpekto pa rin ang aking makeup. Perpekto pa rin ang aking buhok. Ngunit hindi na ako ang parehong tao na nagbihis sa silid na ito. 6 na oras na ang nakalipas. Ang Aliyah na iyon ay patay na. Ang inosente, mapagkakatiwalaan, masayang Aliyah na iyon ay wala na, magpakailanman. Ang bagong Aliyah na ito, ang nakatitig sa akin mula sa salamin, ay mas matigas, mas malamig. Isang survivor. Nagsuot ako ng jeans at t-shirt, naglagay ng cardigan sa ibabaw nito. Patuloy na nagtatanong si Jasmine kung ano ang nangyari, kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi ko pa ito maipaliwanag. Hindi ko makita ang mga salita. Ang masasabi ko lang, sinubukan niya akong saktan. Pinigilan ko siya. Hindi niya naintindihan. Paano niya maiintindihan? Halos hindi ko rin maintindihan. Nang bataha, manasa, bumalik kami sa reception hall at naghihintay ang pulis. Mrs. Reyes. Sabi niya. At muntik na akong magpaliwanag. Muntik nang sabihin na, hindi na ako si Mrs. Reyes. Hindi na maaari pagkatapos ng nangyari. Tumango lang ako. Kailangan mong sumama sa istasyon. At binibini, kailangan kong sabihin sa iyo na ito ngayon ay isang kriminal na investigasyon. Huwag kang umalis ng bayan. Marami pa kaming tanong para sa iyo at para sa iyong, para kay G. Thompson. Sumakay ako sa police station sakay ng kotse ng aking ama. Ang aking ina ay nakaupo sa likod kasama ako. Hawak ang aking kamay. Walang sinasabi, dahil ano pa ang sasabihin. Sa istasyon, inilagay nila ako sa isang interview room. Hindi isang selda, isang silid lamang na may mesa, at ilang upuan, at isang recording device. Dumating ang isang detective, si Detective Martinez. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang, na may mabait na mga mata, at walang biro na saloobin. Hiniling niya sa akin na sabihin sa kanya ang lahat, mula sa simula. Kaya ginawa ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagkakita kay Derek na may hawak na vial, tungkol sa pagpapalit ng mga baso, tungkol sa panonood sa kanya, na inumin ito at bumagsak. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagkakita ng vial, sa kanyang bulsa. Pinakinggan niya ang lahat, nagsusulat ng mga tala, nire-record ang lahat. Mrs. Reyes, sabi niya nang matapos ako, kailangan kitang tanungin, ng direkta. Mayroon ka bang anumang dahilan upang paniwalaan na nais kang saktan ng iyong asawa bago ngayon? Pinag-isipan ko ito. Talagang pinag-isipan ko ito. Nagkaroon ba ng mga senyales? Mga pulang bandila na hindi ko napansin? Wala. Sabi ko sa wakas, akala ko ay perpekto ang lahat. Akala ko mahal niya ako. Akala ko sinisimulan namin ang aming buhay nang magkasama. Ang boses ko ay nabasag sa huling bahagi na iyon. Itinulak ni Detective Martinez ang isang kahon ng tissue sa mesa patungo sa akin. Kailangan naming panatilihin ang vial na iyon bilang ebidensya, sabi niya. At kailangan namin ang champagne glass na hawak mo. Dinala ng mga paramedic si G. Thompson sa Philippine General Hospital. Nilalabas nila ang nilalaman ng kanyang tiyan at nagsasagawa ng mga toxicology test. Malalaman natin sa lalong madaling panahon kung ano ang nasa vial na iyon. Ngunit Mrs. Reyes, gusto kong maintindihan mo ang isang bagay. Kung totoo ang sinasabi mo sa akin, kung sadyang sinubukan kang lasunin ng iyong asawa, niligtas mo lang ang iyong sariling buhay ngayong gabi. At ginawa mo ito nang may hindi ka pani-paniwalang pagkakaroon ng isip. Pinayagan nila akong umalis sa istasyon bandang hating gabi. Dinala ako ng mga magulang ko pabalik sa kanilang bahay sa Alabang. Hindi ako makabalik sa apartment na ibinahagi namin ni Derek. Hindi ko man lang maisip ang lugar na iyon. Inilagay ako ng aking ina sa aking lumang silid tulugan noong bata pa ako. At umupo lang ako sa kama. Nakasuot pa rin ng aking jeans at t-shirt. Nakatitig sa dingding. Hindi ako umiyak. Hindi ako makaiyak. Manhid lang ako. Walang laman. Ang araw ng kasal ko, ang araw na dapat ay simula ng walang hanggan, ay naging isang bangungot na hindi ko magisingan. Sa isang lugar sa kabila ng bayan, si Derek ay nasa ospital. Nililinis ang kanyang tiyan, ginagamot sa parehong lason
na inilaan niya para sa akin. At wala akong naramdaman. Walang simpatiya, walang pagsisisi, wala. Tanging ito lamang ang lamig. Matinding katiyakan na nagawa ko ang kailangan kong gawin upang mabuhay. Kinaumagahan, tinawagan ako ni Detective Martinez. Nakaligtas si Derek sa gabi. Dumating na ang toxicology report. Naglalaman ng Rohypnol ang vial. Malamang na alam ninyo ito bilang date rape drug na may kasamang malakas na pampatulog. Mataas ang dosis. Talagang mataas. Sapat na mataas na kung nainom ko ito, mawawalan ako ng malay sa loob ng ilang minuto. At dahil sa aking timbang, at sa kawalan ng pagkain sa aking sistema sa puntong iyon ng gabi, kumain kami ng hapunan ng A6:30 at 1:45 nang mangyari ang mga toast. Mayroong napakatotoong posibilidad na titigil ako sa paghinga sa aking pagtulog. Ang paunang ulat ng medical examiner ay nagsabi na kung kinain ko ang dosis na iyon, malamang na namatay ako. Respiratory failure marahil. O aspiration. Kung sumuka ako, habang walang malay, sa alinmang paraan, malamang napatay ako, Mrs. Reyes, sabi ni Detective Martinez. At naririnig ko ang isang bagay sa kanyang boses na wala doon noong gabi bago. Galit. Marahil. O pagkasuklam. Sinubukan kang patayin ng iyong asawa sa iyong gabing kasal. Hindi ito isang biro o isang kalokohan na nagkamali. Ito ay attempted murder. Inaresto namin siya. Nasa kustodiya siya ngayon at kinasuhan namin siya ng attempted first-degree murder. Umupo ako sa sofa ng aking mga magulang. Ang aking mga binti ay biglang hindi na kayang hawakan ako. Attempted murder. Ang aking asawa, ang lalaking pinakasalan ko wala pang 24 oras ang nakakaraan, ay sinubukang patayin ako. Mayroon pa. Patuloy si Detective Martinez. Kinumpis ka namin ang telepono ni G. Thompson bilang ebidensya. Mrs. Reyes, kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Mayroong mga text message sa teleponong iyon na magiging napakahirap para sa iyo na makita. Nagpadala sila ng biktima advocate sa bahay ng aking mga magulang noong hapon na iyon. Umupo siya kasama ko habang ipinapakita sa akin ni Detective Martinez ang mga printout ng mga text message ni Derek. Mga mensahe sa pagitan ni Derek at ng isang babaeng nagngangalang Amber Collins. Isang babae na hindi ko pa naririnig. Isang babae na, lumabas, ay nagtrabaho sa insurance firm ni Derek. Mga mensahe na nagmula pa sa mga buwan. Baby, hindi ko na makapaghintay hanggang sa wala na siya. At maaari na tayong magkasama. Galing iyon kay Derek para kay Amber 6 na linggo bago ang kasal. Sigurado ka bang gagana ito? Paano kung may nakabuking? Galing iyon kay Amber para kay Derek. Walang makakabuking. Matutulog lang siya at hindi nagigising. Akala nila ay sakit sa puso o kung ano pa, natural causes. At pagkatapos ay makukuha ko ang pera sa insurance, at maaari na tayong magsimula ng ating buhay, nang magkasama. Iyon si Derek, ang aking Derek na nagpaplano ng aking kamatayan, kasama ang kanyang kabit na parang nagpaplano sila ng bakasyon. Mayroong 12 ng mga mensahe na ganoon. Marahil, daan-daan. Isang taon na silang magkasama. Habang umuuwi si Derek sa akin gabi-gabi, hinahalikan ako, nakikipagtalik sa akin. Pinaplano ang aming kasal kasama ako. Nagte-text siya kay Amber. Sinasabi sa kanya na mahal niya ito. Nagpaplano para sa kanilang kinabukasan ng magkasama. Isang kinabukasan na nangangailangan ng aking pagkamatay. Inilahad ng mga mensahe ang lahat. Kumuha si Derek ng life insurance policy sa akin. 6 na buwan bago ang kasal. Alimang sikong 5,000. Na siya ang nag-iisang beneficiary. Hindi ko alam iyon. Peking pirma ko ang ginamit niya sa aplikasyon. Tila, iniimbestigahan na ng insurance company. Kataa, at ang dahilan kung bakit kailangan niya ang perang iyon ng lubha, mga utang sa pagsusugal. Si Derek ay nagsusugal online, tumataya sa sports. Nawawalan ng malaking halaga ng pera. May utang siya na mahigit ay 200,000 sa iba't ibang bookie at loan shark. Nalulunod siya sa utang. At ang solusyon niya
ay patayin ako at kolektahin ang pera sa insurance. Si Amber ay inaresto sa parehong araw. Lumalabas na nasa kasal siya. Dumating siya bilang +1 ng kaibigan ni Derek na si Marcus, hindi ang kanyang totoong koneksyon. Isang cover story lamang. Upang makapunta siya roon. Upang makapanood siya. Nakita ng pulisya ang mga mensahe mula sa gabi ng kasal. Tapos na ba? Nag-text si Amber kay Derek ng 8:27 PM. Bandang oras ng mga toast. Ininom ba niya? Hindi sinagot ni Derek ang mensaheng iyon. Noon, siya ay nasa lupa na nanginginig. Nararanasan ang sarili niya kung ano ang inilaan niya para sa akin. Umalis agad si Amber sa kasal pagdating ng ambulansya. Tumakbo. Sa totoo lang. Ngunit sinundan siya ng pulisya sa kanyang apartment sa Ortigas. Sinubukan niyang itanggi ang lahat sa simula. Ngunit hindi nagsinungaling ang mga text message. Siya ay kinasuhan bilang kasabwat sa pagtatangkang pagpatay. Conspiracy to commit murder. Nakuha ng media ang balita. Sa loob ng 48 oras. Nobya. Niligtas ang sarili sa kasalan ang headline. Sa bawat lokal na site ng balita. Hindi tumigil ang aking telepono sa pagring dahil sa mga reporter na humihingi ng panayam. Hindi ako nakipag-usap sa kanila. Hindi ko kaya. Halos hindi ako gumagana. Dumaan ako sa mga panahon kung saan wala akong nararamdaman, manhid at walang laman. At pagkatapos ay bigla akong tatamaan ng mga alon. Nang galit na napakatindi na akala ko ay sasabog ako. Paano niya nagawa iyon? Paano niya nagawa iyon? Minahal ko siya. Pinagkatiwalaan ko siya ng buo. Binigyan ko siya ng 4 na taon ng aking buhay. Nagplano ng kinabukasan kasama siya. At sa buong oras na iyon ay nagpaplano siyang patayin ako. Ginagamit ako. Nagsisinungaling sa akin. Natutulog sa tabi ko sa gabi na alam niyang papatayin niya ako. Anong klaseng halimaw ang gumagawa niyan? Wasak ang aking pamilya. Hindi mapigil ang pag-iyak ng aking ina. Pinag-uusapan ng aking ama ang mga paraan upang makapunta kay Derek sa kulungan. At kailangan ko siyang papirmahin na huwag gumawa ng anumang bagay na magiging dahilan ng kanyang pagkaaresto. Patuloy na sinasabi ng aking kapatid na si Jerome na palagi siyang may pakiramdam na may mali kay Derek na hindi totoo. Minahal ni Jerome si Derek. Ngunit naiintindihan ko ang pangangailangan na muling isulat ang kasaysayan upang hanapin ang mga babalang senyales na hindi namin napansin. Dahil dapat ay mayroong mga senyales, di ba? Hindi ka gumugugol ng 4 na taon sa isang tao na may kakayahang pumatay nang walang nakikita. Ngunit wala akong maisip. Si Derek ay isang perpektong kasintahan, isang perpektong fiancé. Matulungin, romantiko, sumusuporta, o sa tingin ko iyon. Ngayon, hindi ko na malalaman kung ano ang totoo at ano ang pagganap. Napakabait ng wedding venue. Ibinabalik nila ang bawat sentimo na binayaran ko sa kanila, na mahigit 55,000 libo. Nagbigay din sila ng donasyon na ay 10,000 sa isang charity para sa domestic violence sa pangalan ko. Ibinabalik ng caterer ang kanilang bayad. Ang florist, ang photographer, ang DJ, lahat ay ibinalik ang kanilang pera. Hindi ko man lang hiningi. Ginawa lang nila. Sa tingin ko, lahat ay labis na natakot sa nangyari. Kaya gusto nilang gumawa ng isang bagay, anuman, upang makatulong. Inialok pa ng tindahan ng damit na ibalik ang aking verawang gown at bigyan ako ng buong refund, ngunit hindi ko kayang gawin iyon. Nandoon pa rin ang damit na iyon sa bahay ng aking mga magulang sa garment bag. Nakasabit sa aking lumang aparador. Hindi ko ito matingnan, hindi ko ito mahawakan. Kinakatawan nito ang lahat ng nawala sa akin. Ang paglilitis kay Derek ay 1 linggo. Pagkatapos ng kasal, pumunta ako sa courthouse kasama si Detective Martinez at ang biktima advocate. Gusto ko siyang makita. Kailangan ko siyang makita. Dinala siya na nakasuot ng orange na jumpsuit. Nakaposas ang kanyang mga kamay sa harap niya. Mukha siyang masama. Bumaba ang kanyang timbang. Payat ang kanyang mukha. At mayroong maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Nang makita niya ako na nakaupo sa gallery, nawasak ang kanyang mukha. Nagsimula siyang umiyak. Talagang umiyak. Lumuluha ang kanyang mukha. Sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang abogado.
Isang public defender na mukhang 12 taong gulang pa lang. Ngunit patuloy lang si Derek na nakatitig sa akin at umiiyak. Tinitigan ko siya. Hindi ako umiyak. Wala akong naramdaman maliban sa malamig at matinding kasiyahan na nagdurusa siya kahit isang bahagi lang ng aking pagdurusa. Binasa ng hukom ang mga kaso. Attempted murder in the first degree. Conspiracy to commit murder. Insurance fraud. Forgery. Humiling ang piskal na tanggihan ang piyansa na nagsasabing si Derek ay may panganib na tumakas at mapanganib sa akin. Nagsalita ang abogado ni Derek na ang kanyang kliyente ay walang kriminal na record, na mayroon siyang koneksyon sa komunidad, na nararapat siya sa piyansa. Pinakinggan ng hukom ang magkabilang panig, at pagkatapos ay tiningnan si Derek. G. Thompson, sabi niya, ikaw ay inakusahan ng pagtatangkang patayin ang iyong asawa sa gabing kasal ninyo. Sinasabing binigyan mo ng gamot ang kanyang champagne, na may dosis ng pampatulog na sapat upang magdulot ng respiratory failure. Kung mapapatunayan ang mga kasong ito, malinaw na panganib ka kay Mrs. Reyes. Tinanggihan ang piyansa. Mananatili ka sa kustudiya hanggang sa paglilitis. Gumawa si Derek ng ganitong tunog. Isang kakilakilabot na sirang tunog. At kailangan siyang hawakan ng kanyang abogado upang hindi siya bumagsak. Pagkatapos ng arraignment, nakipagpulong sa akin ang piskal sa kanyang opisina. Ang pangalan niya ay James Chen, isang assistant district attorney na dalubhasa sa mga kaso ng pagtatangkang pagpatay. Marahil ay 40 taong gulang siya. May salamin at mabait ang mukha. Mrs. Reyes, sabi niya, gusto kong malaman mo na gagawin namin ang lahat sa aming kapangyarihan upang matiyak na si G. Thompson ay makakaharap sa pinakamataas na parusa para sa ginawa niya sa iyo. Ang ebidensya laban sa kanya ay napakarami. Ang mga text message, ang insurance policy, ang toxicology report, ang iyong patotoo. Mayroon kaming lahat ng kailangan upang patunayan ang attempted first-degree murder. Ngunit kailangan kitang ihanda. Magiging mahaba ang prosesong ito. Malamang na hindi mangyayari ang paglilitis sa loob ng hindi bababa sa 6 na buwan. Marahil mas matagal pa. At kapag nangyari na iyon, kailangan mong tumestigo. Kailangan mong umupo sa courtroom na iyon at muling isabuhay ang pinakamasamang araw ng iyong buhay habang nakaupo si Derek doon na pinapanood ka. Kaya mo ba iyan? Tinitigan ko siya sa mata. Oo, sabi ko. Kaya kong gawin iyan. Kailangan kong gawin iyan dahil gusto kong marinig niya akong sabihin sa mundo kung ano ang sinubukan niyang gawin sa akin. Gusto kong malaman ng lahat kung sino talaga siya. Tumango si G. Chen. Magaling, sabi niya. Iyan ang kailangan kong marinig. Magkakaroon tayo ng katarungan para sa iyo. Mrs. Reyes, nangangako ako sa iyo na ang sumunod na ilang buwan ay naging bangungot. Kinailangan kong lumipat mula sa apartment na ibinahagi namin ni Derek. Hindi ako makatira doon. Hindi ko kayang mapaligiran ng aming mga gamit, aming mga alaala. Tinulungan ako ng aking mga magulang na mag-impake ng aking mga gamit at idinonate o itinapon namin ang lahat ng kay Derek. Lumipat ako sa isang maliit na 1-bedroom apartment sa Salcido Village. Nagsimula ako sa simula gamit ang mga second-hand furniture at kagamitan sa kusina mula sa SM Home. Sinubukan kong bumalik sa trabaho, ngunit hindi ako makapag-focus. Tuwing susubukan kong magplano ng isang event, naiisip ko ang sarili kong kasal. Kung paano ko ginugol ang 20 buwan sa pagpaplano ng perpektong araw para lang matapos sa pagtatangkang patayin ako ng aking asawa. Nag-leave of absence ako. Naintindihan ng aking boss. Sinabi sa akin na kumuha ng lahat ng oras na kailangan ko. Nagsimula ako ng therapy. Si Dr. Patricia Williams, isang babaeng Pinay sa kanyang 50s na dalubhasa sa trauma. Nakikita ko siya ng 2 beses sa isang linggo sa simula. Pagkatapos ay 1 beses sa isang linggo habang nagsisimula akong maging matatag. Tinulungan niya akong iproseso ang nangyari. Tinulungan akong intindihin na hindi ko kasalanan, na hindi ko sana nalalaman, na ang mga aksyon ni Derek ay tungkol sa kanya at hindi tungkol sa anumang ginawa
o hindi ko ginawa. Ngunit kahit sa therapy, halos hindi ko na kinakaya. Magkakaroon ako ng mga bangungot kung saan ininom ko ang lason na champagne at nagising na hindi makahinga. Magkakaroon ako ng panic attacks sa mga pampublikong lugar. Kumbinsido na lahat ng nasa paligid ko ay lihim na nagpaplano na saktan ako. Tumigil ako sa pagtitiwala sa sinuman. Tumigil sa paglabas. Tumigil sa pakikipagkita sa mga kaibigan. Nag-e-exist lang ako. Hindi nabubuhay. Nagkaroon ng mga preliminary hearings. Marami pang ebidensya ang lumabas. Natuntun ng pulisya ang taong nagbenta kay Derek ng Rohypnol. Isang lalaki na nakilala niya online na nagtutulak ng droga. Inaresto rin ang lalaking iyon. Kinasuhan ng distribution of controlled substances. Kinumpirma ng kumpanya ng siguro na peke ang pirma ko na ginamit ni Derek sa aplikasyon ng life insurance at kinakasuhan din nila siya. Ipinakita ng bank records ni Derek na nagsusugal siya ng libu-libong piso bawat buwan sa loob ng mahigit 2 taon na nagpapatong ng malalaking utang. Wasak ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay talagang nakipag-ugnayan sa akin upang humingi ng paumanhin, umiiyak, at nagsasabing wala siyang ideya na mas mahusay siyang pinalaki kaysa dito. Pinahahalagahan ko ang kilos, ngunit hindi ko siya makausap. Siya ang kanyang ina. Mahal niya ito. Hindi ko kayang nasa paligid iyon. Pagkatapos ay naroon si Amber. Sinubukan niyang makipag-ugnayan sa mga taga-usig. Nag-aalok na tumestigo laban kay Derek kapalit ng mas mababang sentensya. Pumayag ang mga taga-usig. Makakakuha siya ng 15 taon sa halip na 25 kung ganap siyang makikipagtulungan. Kaya, ibinigay niya sa kanila ang lahat. Sinabi sa kanila kung paano nagsimula ang affair, kung paano nagreklamo si Derek tungkol sa pagiging stuck sa akin, tungkol sa pangangailangan ng pera, tungkol sa pagnanais na makawala, kung paano niya naisip ang planong patayin ako at gawing parang natural causes, kung paano niya tinulungan siyang magsaliksik ng iba't ibang gamot at paraan, kung paano nila pinraktis ang dosis, ang tiempo, ang cover story. Kasama siya. Mula pa sa simula, pinlano nila ang aking pagpatay, na magkasama na parang nagpaplano ang ibang tao ng mga surprise party. Sa wakas ay nagsimula ang paglilitis noong Pebrero, 8 buwan pagkatapos ng araw ng aking kasal. Puno ng mga reporter at manonood ang courthouse. Nakuha ng kasong ito ang pambansang atensyon, Pinay na nobya. Pinatalino ang mapanlinlang na groom. Ang paglalarawan ng ilang headline. Kinamumuhian ko ang pagiging sikat dahil dito. Kinamumuhian na ang pinakamasamang sandali ng aking buhay ay libangan para sa mga estranghero. Ngunit naiintindihan ko rin ang kahalagahan na makita ng mga tao ang sinubukan ni Derek na gawin. Ng ibang mga babae na makita na kahit ang mga lalaking mukhang perpekto ay maaaring maging halimaw sa disguise. Kailangan kong tumestigo. Sa ikalawang araw ng paglilitis, nagsuot ako ng navy blue dress suit, propesyonal at konserbatibo. Walang pagpapansin. Gusto kong makita ako ng hurado bilang kapani-paniwala, mapagkakatiwalaan. Umakyat ako sa estante at inilagay ang aking kamay sa Biblia at nanumpa na sasabihin ang totoo, ang buong katotohanan, at walang iba kundi ang katotohanan. At pagkatapos ay isinalaysay ko ang aking kwento. Chen, ay inalalayan ako sa lahat ng bagay. Kung paano kami nagkakilala ni Derek, ang aming relasyon, ang engagement, pagpaplano, ang kasal, ang mismong araw. At pagkatapos ay ang sandaling iyon, nakita ko si Derek na nagbuhos ng isang bagay sa aking champagne. Ang desisyon na palitan ang mga baso, panunood sa kanya na inumin ito, pagbubulong sa kanyang tainga, ang kanyang pagbagsak. Lahat ng iyon, Mrs. Reyes. G, tanong ni Chen sa akin. Nang makita mong binuhusan ng iyong asawa ng sangkap na iyon ang iyong champagne, ano ang pumasok sa iyong isip? Tiningnan ko ang hurado. Habang sumasagot, naisip ko, mayroong maling-mali dito. Kailangan kong protektahan ang aking sarili. At bakit mo ipinagpalit ang mga baso? Sa halip na hindi na lang inumin ang sa iyo. Dahil kailangan kong malaman kung ano ang nasa basong iyon.
Kailangan ko ng patunay. Kung hindi ko lang ininom, hinding-hindi ko malalaman nang sigurado kung ano ang ginawa niya o kung bakit. Ngunit kung ininom niya ito, kung siya ang nagkaroon ng reaksyon sa halip na ako, pagkatapos ay malalaman ko. Pagkatapos ay malalaman ng lahat. Sinubukan mo bang saktan ng iyong asawa nang ipinagpalit mo ang mga baso? Hindi. Sinusubukan kong iligtas ang aking sarili. Sinubukan ng abogado ni Derek na pabulaanan ang aking testimonya sa cross-examination. Sinubukan niyang ipahiwatig na baka nagkamali ako sa nakita ko, na baka may inilagay si Derek na walang mali siya sa baso, na baka ipinagpalit ko ang mga baso dahil paranoid ako, o nagseselos, o may pangalawang iniisip tungkol sa kasal. Ngunit hindi ako umalma. Sinagot ko ang bawat tanong ng kalmado at malinaw. Alam ko ang nakita ko, sabi ko. Sinubukan akong patayin ng iyong kliyente. At dahil ipinagpalit ko ang mga baso na iyon, buhay ako. At nakaupo siya sa mesang iyon. Tinuro ko mismo si Derek nang sabihin ko iyon. Umiiyak na naman siya. Umiling na parang hindi makapaniwala sa nangyayari. Na parang siya ang biktima dito. Tumestigo ang eksperto sa toxicology tungkol sa nilalaman ng vial na iyon. Tumestigo ang detective ng pulisya tungkol sa mga text message. Tumestigo si Amber tungkol sa plano. Tungkol sa pagtulong kay Derek na magsaliksik ng mga pamamaraan. Tungkol sa pagkaalam na gagawin niya ito sa kasal. Detalyadong inilatag ang mga utang sa pagsusugal ni Derek. Mahigit to 200,000 ang utang sa iba't ibang nagpapautang, na may ilan sa kanila na nagbabanta ng karahasan kung hindi siya magbabayad. Tumestigo ang ahente ng siguro tungkol sa peking patakaran, ang ayan 750,000 na bayad, na sana ay napunta kay Derek kung namatay ako. Bawat ebidensya ay tumuturo sa isang conclusion. Si Derek Thompson ay nagplano at nagtangkang patayin ako para sa pera upang makasama ang kanyang kabit. Ang depensa ni Derek ay kaawa-awa. Sinubukan ng kanyang abogado na sabihin na si Derek ay nasa ilalim ng matinding stress, na hindi siya nag-iisip ng malinaw, na gumawa siya ng isang kakila-kilabot na pagkakamali. Ngunit hindi niya talaga intensyon na patayin ako. Hindi ito pinaniwalaan ng hurado. Paano mo aksidenteng mailalagay ang isang nakamamatay na dosis ng pampatulog sa champagne ng isang tao? Paano mo aksidenteng magpepeke ng mga dokumento ng siguro? Paano mo aksidenteng ite-text ang iyong kabit tungkol sa pagpaplano ng kamatayan ng iyong asawa? Ganap na winasak ng prosekusyon ang depensang iyon. Napakabisa ng pangwakas na argumento ni Ji-Chen. Itinaas niya ang isang larawan ko na nakasuot ng aking wedding dress, nakangiti at nagliliwanag. Ito si Aliyah Reyes, sa dapat sana ay ang pinakamaligayang araw ng kanyang buhay. Sinabi niya na lubos siyang nagtiwala kay Derek Thompson. Minahal niya ito. Pinakasalan niya ito. At noong gabing iyon, sinubukan niyang agawin ang lahat mula sa kanya. Ang kanyang buhay, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang mga pangarap, para sa pera, para sa kasakiman, para sa isang babae na kanyang kinakasama. Ngunit si Aliyah Reyes ay hindi biktima. Siya ay isang survivor. Nakita niya ang panganib, kumilos siya, at niligtas ang kanyang sariling buhay. At ngayon ay oras na para sa hustisya. Ang hurado ay nag-deliberate ng 4 na oras. 4 na oras. Habang nakaupo ako sa pasilyo sa labas ng courtroom kasama ang aking pamilya, nanginginig ang aking tiyan, nagtataka kung talagang ikakakulong nila siya, o kung sa paano man, ay nagtanim ng sapat na pagdududa ang mga argumento ng kanyang abogado. Ngunit nang bumalik sila, nagkakaisa ang hatol, nagkasala sa lahat ng kaso. Attempted murder in the first degree, conspiracy to commit murder, insurance fraud, forgery. Bumagsak si Derek nang marinig ang hatol. Talagang nahulog siya sa kanyang upuan. Umiiyak at humahagulhol. Kinailangan siyang tulungan ng mga bailiff at ilabas sa courtroom. Umiiyak ang kanyang mga magulang. Sumisigaw ang kanyang ina na hindi halimaw ang kanyang sanggol. Na hindi ito patas. Ngunit patas ito. Ito ay hustisya. Ang pagdinig sa paghatol ay 1 buwan pagkatapos. Nagbigay ako ng pahayag ng biktima. Sinulat ko ito at pinraktis. Ngunit nakatayo doon sa harap ng hukom at Derek.
At lahat ng iba pa. Ang mga salita ay nagmula sa isang mas malalim na lugar kaysa sa pahina. Ang inyong kamahalan. Sabi ko, kinuha ni Derek Thompson ang isang bagay mula sa akin na hindi ko na kailanman mababawi. Kinuha niya ang aking kakayahang magtiwala, magmahal ng walang takot. Maniwala na ang mga tao ay kung sino ang sinasabi nila. Ginugol ko ng 4 na taon ang isang lalaking akala ko ay kilala ko at lumalabas na hindi ko pala siya kilala. Handa siyang patayin ako, panuurin akong mamatay, ipagluksa ako ng aking pamilya. Hayaan ang lahat na isipin na namatay ako ng natural na sanhi lahat para lang magkaroon siya ng pera at makasama ang ibang babae. Ang ganoong uri ng kasamaan ay lampas sa aking pag-unawa. Ngunit narito, ang hindi niya inasahan. Mas malakas ako kaysa sa alam niya. Nagtiwala ako sa aking mga instinto. Iniligtas ko ang aking sarili. At ngayon ay bubuo ako ng aking buhay. Nang wala siya, nang walang takot, nang walang paglingon sa aking balikat, na nagtataka kung ang susunod na mamahalin ko ay sasaktan ako. Sinubukan ni Derek Thompson na tapusin ang aking buhay. Ngunit sa halip ay tinapos niya ang sarili niya. At iyon mismo ang nararapat sa kanya. Hinatulan ng hukom si Derek ng 25 taon. Nang walang posibilidad ng parol, makukulong siya. Hanggang sa halos 60 taong gulang siya. Nakakuha si Amber ng 15 taon na nangangahulugang makakalabas siya sa kanyang maagang 50s kung siya ay magiging maayos. Pakiramdam ko ay sa wakas ay makakahinga ako nang marinig ko ang mga hatol na iyon. 25 taon ang ninakaw niya sa aking kakayahang magtiwala, ang aking kapayapaan ng isip, ang araw ng aking kasal, ang aking paniniwala sa pag-ibig. At ngayon, ay ninanakaw ko ang 25 taon ng kanyang kalayaan. Tama ang pakiramdam. Pakiramdam nito ay balanse. 2 taon na ang nakalipas. 2 taon mula ng araw ng aking kasal. 2 taon mula nang ipagpalit ko ang mga champagne glasses na iyon. At iniligtas ang aking sariling buhay. 20 na ako ngayon. At ayos lang ako. Mas mahusay pa sa ayos. Sa katunayan, nagtatagumpay ako. Sinimulan ko ang aking sariling kumpanya ng pagpaplano ng mga kaganapan, mga 6 na buwan pagkatapos ng paglilitis. Hindi na ako makabalik sa dati kong trabaho. Napakaraming alaala. Napakaraming taong nakakaalam ng nangyari. Kaya, nagsimula akong muli. Richardson events na dalubhasa sa mga intimate, makabuluhang pagdiriwang. Hindi na ako gumagawa ng malalaking kasal. Hindi na kaya, pero gumagawa ako ng mas maliliit na event. Mga milestone birthday, anniversary parties, corporate retreats, mga bagay na masaya at totoo, nang walang bigat ng nangyari sa akin. Nagte-therapy pa rin ako kay Dr. Williams, marahil sa loob pa ng mahabang panahon. Ang PTSD ay hindi lang basta nawawala. At may masasamang araw ako. Mga araw na hindi ako makabangon sa kama. Mga araw na kumbinsido akong lihim na nagpaplano ang lahat ng nasa paligid ko na saktan ako. Mga araw na nakikita ko ang mukha ni Derek sa bawat lalaking dumadaan sa akin sa kalye. Ngunit mayroon din akong magagandang araw. Mas maraming magagandang araw kaysa masasamang araw ngayon. Mga araw na tumatawa ako kasama ang aking mga kaibigan. Kung saan ipinagmamalaki ko ang aking negosyo. Kung saan talagang nasisiyahan akong mabuhay. Nagdi-date na ulit ako. Iyan ang pinakamahirap na bahagi kung sa totoo lang. Ang matutong magtiwala sa bagong tao. May nakilala ako mga 6 na buwan na ang nakalipas. Ang pangalan niya ay Terence. Siya ay isang guro. Matamis. At pasensyoso. At mabait. Alam niya ang nangyari sa akin. Sinabi ko sa kanya sa aming 3 date. Dahil kailangan kong maintindihan niya kung bakit ako ganito. Kung bakit ako nagtatanong ng napakaraming tanong. Kung bakit kailangan kong malaman kung nasaan siya. At kung sino ang kasama niya. Kung bakit minsan ay bigla na lang akong nanahimik sa gitna ng pag-uusap. Dahil may nag-trigger ng alaala. Hindi siya tumakbo. Nakinig siya. Hinawakan ang aking kamay. At sinabi, hindi ako siya. Hindi kita sasaktan. At maghihintay ako hanggat kailangan mong maniwala dyan.
Dahan-dahan kami. Napakabagal. Ngunit maganda ang pakiramdam. Ligtas ang pakiramdam. Napakaganda ng aking pamilya sa lahat ng ito. Ang aking mga magulang, ang aking kapatid, ang aking mga pinsan, pinalibutan nila ako ng pagmamahal at suporta ng lubos kung kailangan ito. Hindi nila ako kailanman pinaramdam na mahina o sirang-sira. Pinaalalahanan nila ako araw-araw na ako ay malakas, na ako ay nakaligtas, na mayroon akong kinabukasan, na nararapat paglabanan. Ang aking matalik na kaibigan na si Jasmine ay nasa tabi ko pa rin. Tulad ng noon sa bridal suite 2 taon na ang nakalipas. Patuloy niya akong tinitingnan. Marahil ay higit pa sa nararapat ko. Ngunit nagpapasalamat ako dito. Paminsan-minsan naiisip ko ang araw na iyon. Ang araw ng kasal ko. Hindi ang bahagi ng pagkalason. Well, oo. Iyon din. Ngunit ang umaga, pagpapabuo ng aking buhok, pagtawa kasama ang aking mga abay, pakiramdam na parang prinsesa. Pinagluluksa ko ang bersyon na iyon ng aking sarili minsan, ang Aliyah na naniwala sa pag-ibig na parang fairy tale, na lubos na nagtiwala, na nag-akala na ligtas ang mundo. Namatay siya noong araw na iyon, kasama ng aking kasal. Ngunit marahil, ay ayos lang iyon. Marahil, ay kailangan mamatay ang Aliyah na iyon upang maipanganak ang Aliyah na ito. Ang Aliyah na ito, na alam na ang kaligtasan, ay isang pagpipilian, na alam na ang pagtitiwala sa iyong mga instinto ay makapagliligtas sa iyong buhay, na alam niyang hindi niya kailangan ng sinuman para iligtas siya dahil kaya niyang iligtas ang sarili niya. Gusto kong maintindihan ninyo ang isang bagay. Hindi ko sinasabi sa inyo ang kwentong ito dahil gusto ko ng simpatiya o awa. Sinasabi ko sa inyo ang kwentong ito dahil gusto kong matuto kayo mula rito. Magtiwala sa inyong mga instinto palagi. Kung mayroong mali, malamang na totoo, huwag itong balewalain. Huwag magdahilan para sa mga taong nagbibigay sa iyo ng masamang pakiramdam. Huwag balewalain ang maliit na boses sa iyong ulo na sumusubok na protektahan ka. Ang maliit na boses na iyon ang nagligtas sa aking buhay. Nakita ko si Derek na nagbuhos ng isang bagay sa aking champagne at sinubukan ng bawat lohikal na bahagi ng aking utak na ipaliwanag ito. Hindi niya ako sasaktan. Mahal niya ako. Paranoid lang ako. Ngunit alam ng bahagi ng aking sarili na mas mabuti pa at pinakinggan ko ito. Nakikinig ako. At buhay ako dahil dito. Panoorin ang mga babalang senyales. Mga huling minutong insurance policy. Palihim na pag-uugali, labis na pagkabahala sa pera, isang tao na naghihiwalay sa iyo, mula sa iyong mga kaibigan at pamilya, isang tao na nagpapaisip sa iyo sa iyong sariling persepsyon, isang tao na nagsisinungaling tungkol sa maliliit na bagay, dahil nagsasanay sila para sa malalaking kasinungalingan. Hindi ko napansin ang lahat ng mga senyales na iyon kay Derek. O marahil, ay wala sila hanggang sa huli. Hindi ko alam. Ngunit alam ko na kung nakita ko sila. Kung naging mapagbantay ako. Marahil ay umalis na ako. Bago pa umabot sa puntong iyon. At narito ang pinakamahalagang bagay. Kung nasa panganib ka, kumilos ka muna, at magtanong ka mamaya. Hindi ako naghintay upang maintindihan kung bakit ako nilalaso ni Derek. Hindi ako huminto para magkaroon ng usapan tungkol dito, o bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Pinrotektahan ko lang ang aking sarili. Ipinagpalit ko ang mga baso na iyon, at iniligtas ko ang aking sariling buhay. Hindi mo utang kaninuman ang iyong kaligtasan. Hindi mo utang kaninuman ang iyong buhay. Kung may sumusubok na saktan ka, mayroon kang karapatan na pigilan sila sa anumang paraan na kinakailangan. Huwag mong hayaang guluhin ka ng pagkakasala, o pag-ibig o pagkalito. Kumilos. Protektahan ang iyong sarili. Mabuhay. Nakaligtas ako kay Derek Thompson. Nakaligtas ako sa kanyang mga kasinungalingan. Sa kanyang pagtataksil. Sa kanyang pagtatangkang patayin ako. At hindi lang ako nakaligtas. Tiyak kong naharap niya ang hustisya para sa kanyang sinubukang gawin. Nakakulong na siya ngayon, kung saan siya nararapat. At ako ay narito na nabubuhay sa aking buhay.
Bumubuo ng aking negosyo. Nagde-date muli. Natututong magtiwala muli. Nagpapagaling. Iyon ang tunay na paghihiganti. Hindi ba? Hindi lang na nakakulong siya, kundi na malaya ako. Malaya mula sa kanya. Malaya mula sa takot. Malaya na maging sino mang gusto kong maging. Sinubukan niyang tapusin ang aking kwento noong gabing iyon sa aming kasal. Ngunit ang ginawa niya lamang ay simulan ang isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ako ang bida, hindi ang biktima. Kaya, kung ang kwentong ito ay umantig sa iyo, sana ay ibahagi mo ito. Marahil ay makapagliligtas ito ng buhay ng isang tao, sa paraang iniligtas ng aking instinto ang akin. Pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito, para sa marami pang kwento ng kaligtasan at hustisya, at mag-comment sa ibaba. Gusto kong marinig mula sa iyo. Nagtiwala ka na ba sa iyong instinto, sa isang mapanganib na sandali? Naranasan mo na ba ang isang sitwasyon kung saan may mali lamang at kumilos ka rito? Ikwento mo sa akin ang iyong mga kwento. Bumuo tayo ng isang komunidad ng mga nakaligtas at mandirigma na tumatangging maging biktima. At tandaan ito, mas malakas ka kaysa sa alam mo. Mas matapang ka kaysa sa iniisip mo. Mas makapangyarihan ka kaysa sa sinumang sumusubok na saktan ka. Magtiwala sa iyong sarili. Protektahan ang iyong sarili. At kung may sumusubok na ibaba ka, ibaba mo sila muna. Ayon sa batas, syempre, palaging legal. Ngunit ibaba sila. Ipakita sa kanila na hindi ka basta-basta. Ipakita sa kanila na hindi ka susuko ng tahimik sa gabi. Ipakita sa kanila na lalaban ka at mananalo ka at mabubuhay ka. Ang pangalan ko ay Aliyah Reyes. 27 taong gulang ako. Isa akong may-ari ng negosyo. Isang anak, isang kapatid, isang kaibigan, isang nakaligtas. At narito ako upang sabihin sa iyo na anuman ang iyong pinagdaanan, anuman ang sinubukang saktan ka, kaya mong malampasan ito. Kaya mong magtayo muli. Kaya mong gumaling. Kaya mong umunlad. Ako ang buhay na patunay niyan. Sinubukan akong patayin ni Derek Thompson sa gabi ng aming kasal. Ngunit narito pa rin ako. Nakatayo pa rin ako. Lumalaban pa rin ako. At hindi ako aalis. Manatiling ligtas sa labas. Lahat. Ang pangalan ko ay Aliyah Reyes.